ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Baligtad na talaga ang mundo. Ang anak na ang may pamana sa ina. Nang maglaya si Joanna, napilitan si Nanay Josephine na akuin ang utang niya. Pero nang hindi siya makapagbayad sa tinderang si Grace, galit na galit itong pinagmumura siya. Binantaan at sinampal-sampal pa. December 2022, nang umutang ng 20,000 pesos ang anak ni Josephine sa kilalang nagpapautang sa kanilang lugar na si Grace Bautista. Bukod pa rito, nag-loan din si Josephine kay Grace ng 7,000 pesos sa parehong buwan. Sa kasunduang ito, kailangan bayaran nina Josephine ang utang sa loob ng 5 buwan. Pero ang problema, nag-left the town ng anak ni Josephine at ngayon, pinababayaran na rin sa kanya pati ang utang ng anak na 20,000. Suma total, 35,000 pesos ang kailangan bayaran ni Josephine kay Grace. Kasama na rito ang tubo o interest kada buwan. O ngayon, ano ho nangyari dyan sa 20 mil na yan? Nakabayad ho ba si anak mo? Nung ano po, umalis po kasi nagkaroon kami ng problema mag-ina. Umalis po sa akin. Sumama po sa asawa, sa Bisaya. Hindi na po nagpakita. Okay. Na hindi ko daw pwedeng. Hindi bayaran yung utang ng anak ko kasi nanay daw po ako. Alam nga naman daw po ibang tao ang mag-ano nung utang na yun. Nanay ako. Nagkasundong magharap sina Josephine at Grace para pag-usapan ang utang nitong May 11. Pumunta po ako sa kanya. Akala ko naman po maganda ang pag-uusapan namin. Ngayon, inaano niya po sa akin na ibigay ko daw, Pinipilit niya po ako magbayad nung araw na yun kung po hindi pa po kami nakakabayad. Ngayon, nangangatwiran po ako sa kanya, nakikiusap ako, ayaw niya po akong pakinggan. Doon po yung pananakit niya po sa akin. Pinagsasampal niya po ako sa harapan ng tindahan niya po. Yun, hindi ko maano sa sarili ko, ginawa niya sa akin nung umagang-umaga yun. Ang dalang resibo ni Josephine, ang closed-circuit television o CCTV camera na nakahagip daw sa buong pangyayari. Sa video, tila nag-uusap lang sina Josephine at Grace. Maya-maya pa'y biglang sinampal ni Grace si Josephine sa pulsa face. Isang sampal lang ho, misis? Hindi po, 2 po. Tapos nung pangatlo po tumayo po ako. Aanuhin niya po ako, nahawi ko lang po yung kamay niyang ganun. Kasi sasaktan uli ako Hinawi ko pong ganun. Tapos bigla niya po akong ginanon. Sinabunutan mo? Opo, hinila niya po yung buhok ko. Tapos ano sinasabi? Papaalis na po ako. Minumura niya po ako. Mga balasubas daw po kami mag-iina. Wala raw kaming kwenta mag-iina. Minumura niya po ako noon. Nung araw na yun. Tinahiya-hiya niya po ako dun sa ng karsada. Ayon kay Josephine, tila nayanig ang mukha niya sa ginawang pananampal. Parang kumilot po, tsaka umano yung pandinig ko para pong mabingi-bingi ko. Tapos hindi po ako makapasok sa trabaho ko. Eri po yung mga inaano niya, yung mga pinopost niya po, yung mga pagbabanta pa po. Eri po yung pinost kami ng Sige, patingin niya, misis, pakita mo sa camera ho, ano? Eri po, pagpupost sa ayan, kami, ayan, 3 mag-iina. Yung, ano po nakasulat doon sa post? Yung utang na 20K, saan na tumakas, pumunta sa malayong lugar daw. Okay lang po. Natatakot na po akong maglalabas ng bahay kasi puro po pagbabanta ang ginagawa sa akin. Nang dahil sa utang ni Josephine at ng kanyang anak na umabot sa 27,000 pesos, hindi lang mag-asawang sampal ang inabot niya mula sa taong nagpautang sa kanila na si Grace. Ang insidente, nakunan pa ng CCTV, kaya si Josephine gustong mapanagot si Grace. Bukod dito, wala na raw siyang mukhang maiharap sa ibang tao dahil sa kahihiyan. Hiyang-hiya na po ako, parit-parito ako sa kanya. Hanggang nga sa umabot po na meron na po pala siyang intensyon na saktan ako nung araw na yun. Nung araw na yun, di ako nakapasok. Nagpa-medical ako, tapos yung po, talagang hanggang gabi nararamdaman ko yung ginawa niya sa akin. Ang gustong mangyari ngayon ni Josephine, mapanagot si Grace sa ginawa nito sa kanya. Anong gusto niyo mangyari ngayon? Magdidemanda po ako. Gusto ko po magkaroon ng katarungan yung ginawa niya sa akin hanggang ngayon at sa mga anak ko po. Yung anak ko po isa, nabaon po rin sa utang sa kanya, sir. Ngayon, di po makaahon-ahon. Paano naman yung baka balikan kayo tungkol doon sa utang? Anong magiging usapan natin doon? Tama po, gusto niya makabayad ako ng utang ko at di ko naman din utang sa anak ko. Di ko kinakatuwa yung utang. Kaso nga po, yung pananakit niya at pamamahiya niya at pinopost niya po kami lahat.
Kami sira-sira na, sir, sa mga tao. Agad nakipag-ugnayan ang resibo sa Barangay Hall ng Paitan sa Baliwag, Bulacan para idulog ang reklamo ni Josephine. Sinampal nila ng demand letter si Grace para sa isang harapan. Pero nang dumating ang itinakdang araw, walang grasya. No show si Grace sa barangay. Sapagkat wala pa rin naging maayos na kasunduan sa usaping ito at hindi na dumadalo sa mga paghaharap si Ginang Grace Santa Maria, napagpasyahan na ng lupong tagapamayapan na pamitawan na ang kasong ito upang maiakyat na ni Ginang Josie Bautista sa korte ang usaping ito. Hanggang nitong June 19, pumayag na rin si Grace na ma-interview ng resibo. Inamin niya na sinaktan nga niya si Josephine pero ito'y dahil sa hindi raw pagbabayad ng utang sa itinakdang petsa ng bayaran. Napakahirap pong singilin. Nung una naman binigyan ko, hindi naman ganire. Okay naman. Yung pangalawa, ewan ko't naluluko na. Nagawa ko nga po yung kasi nga po ang hindi ko ina-expect na nung ibigay ko pera, okay sa kanila nung sa bayaran na, niluluko na po ako. Sabi po, hindi ko alam, wala akong pakalam sa utang niya. Handa ko pong harapin yung ikakasa niya sa akin. Karapatan niya po yun kung mapapatunayan niya. Pero yung pong atraso nila sa akin, narapin din po niya. Dahil dito, nagdesisyonang magsampa ng reklamo sa Small Claims Court si Grace laban kay Josephine. Nag-file po ako ng small claim sa paniningil po. Kasi nga po, ayaw na niyang magbayad, lalo na po ngayon. Hindi ko na daw po siya pwedeng lapitan. Kaya po, dinaan ko na po sa legal po. Samantala, nagsampa na rin ng counter-reklamo si Josephine laban kay Grace. Nire-recommend po sa prosecutor na kaso yung slight physical injury po. Yung penalty po nun ay 30 days na imprisonment at may fine po yun. May yung tungkol sa hiram na pera, kasi hiram pa rin mo na pera. Baga, obligasyon pa rin yun. Itutuloy ko po kasi kahit naman po magkaayos kami, hindi naman po magpapaayos yun. Harapin ko naman po kung paano nangyari, kung anong dahilan. Kapag gipit, marami ang sa utang kumakapit. Pero wag naman sanang umabot ito sa pananakit. Sa tamang proseso lang natin idaan ang singilan. Basta ang malinaw, lahat ng utang dapat lang nabayaran.